Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon mga idol is about sa almoranas, long scars, tattoo, left-handed, tsaka colorblind. Okay, yung limang yan pag-uusapan natin ngayon kung makakapagtrabaho pa ba kayo dito sa Taiwan. Okay, unahin natin yung colorblind. Okay? Sa totoo lang mga idol, may mga company talaga na ayaw ng colorblind. Okay? Especially sa mga electronics company. Okay? Sila ho talaga ang nagpapa-required na bawal ang colorblind. Okay? And also, dito rin naman, like for example sa mga food company, okay lang naman ang colorblind kasi hindi mo naman kasi talaga kailangang ma-identify yung mga colors since food naman. Unlike kasi sa mga electronics na, like for example, sa mga wirings, kailangan mo kasi ma-identify nun kung saan yung red, saan yung yellow, saan yung green. Okay, kasi nga, importante yun kasi magkakapalit-palit yun. Tendency nun, masisira yung equipment or yung product na ginagawa nila or pinuproduce nila. Pero kasi, kahit sabihin mo na okay dito sa food company na magtrabaho yung mga colorblind, pagdating kasi dyan sa Pilipinas sa may medical, doon pa lang pag colorblind ka, hindi ka na talaga papasa sa medical. Okay, kasi may nire-required kasi ang mga agency na yung mga hawak nila ng mga clinic ha. For example, sabi nila is kahit sabihin mong food company, basta pag colorblind sila, hindi talaga kayo matatanggap. Okay? Kahit sabihin mo na pwede dito. Pagdating diyan sa Pilipinas pa lang sa medical, kung bumagsak ka na, syempre hindi ka na makakapunta dito sa Taiwan. So para sa akin, kung colorblind ka, hindi ka na talaga hindi ka talaga kasi mahigpit talaga yung iba, lalo na yung may nakausap kasi ako noon. Isingit ko lang may nakausap kasi ako na bawal sa Korea yung colorblind. Doon pa lang sa Pilipinas talaga mahigpit. Naisingit ko lang naman. Pero dito, sa Taiwan talaga, pag food company, pwede naman colorblind, but maharang ka na kasi sa Pilipinas pa lang, masasala na. Kaya hindi ka pa rin makakapagtrabaho sa Taiwan. Okay? Next is yung tattoo. Okay? Guys, dyan lang sa Pilipinas ang mahigpit pagdating sa tattoo. Okay, dito sa Taiwan is hindi. Pero may mga nakakalusot naman, okay? Kung napanood nyo napanood ko yung video neto about sa medical, panoorin nyo yan kung paano kayo makakalusot yung mga may tattoo kasi ano naman yan, kumbaga dyan lang naman sa Pilipinas kasi dito nga maraming nagtatrabaho na may tattoo eh. Pero yung iba naman na mga kababayan natin na nag-a-apply na nandito na sa Taiwan is dito na sila nagpa-tattoo. Okay? Pero nasa sa inyo pa rin naman yon. But kung gusto niyo malaman nga kung paano nakapasok dito yung may tattoo, na dyan pa lang sa Pilipinas may tattoo na, panoorin niyo yan. Okay? Next is yung left-handed. Okay? Sinasabi dyan sa Pilipinas, alam mo masasabi ko, halos puro Pilipinas ako yan. Kasi totoo naman, dyan lang talaga sa Pilipinas, dito naman sa Taiwan, walang problema. Yan eh. Okay, left-handed. Bawal dyan sa Pilipinas, pero pwede dito sa Taiwan. Marami akong kakilala na nagtatrabaho dito sa Pilipinas na mga left-handed, okay? Kasi sa totoo lang, na-experience ko sa trabaho, may mga trabaho kasi na kailangan ng left-handed, okay? Pero hindi yun nire-required nila, ha? Hindi yun nire-required. Lalo sa amin, sa trabaho. May designated trabaho kami na ang hirap kapag once na yung right hand ang ginamit ko. Okay? Mas preferred ko na left hand ang ginamit ko sa pagtatrabaho. Okay? Pero hindi yun ganun ka na tatagal talaga yung trabaho. Saglit lang yun, mga 1 hour or 2 hours. 1 to 2 hours yun namin ginagawa. So, mas preferred ko ang left kasi may mga machine talaga na naka-design for left-handed. So, ganun. So, ibig sabihin, pwede dito yun. Pero nga, dyan sa Pilipinas, pag dineclare mo na left-handed ka, mahihirapan ka rin, no? Kasi may mga agency dyan sa Pilipinas na napakaselan pagdating dyan. Kahit hindi naman talaga nire-require dito na bawal ang left-handed. Marami talaga dito ang mga left-handed. Maraming nakalusot. So, ang sinabi ko lang doon na tips para makalusot yung mga left-handed is, for example, nag-fill up kayo ng documents dyan sa agency, kung may nakatingin, gamitin nyo yung right hand nyo para magsulat. Pero kung wala naman nakatingin, gamitin nyo yung left nyo. Tago-tago nyo lang, maging lang kayo, alerto lang kayo kasi pag kasi makita nila kayo na gumagamit kayo ng left, baka kasi ma-cancel yung yung application nyo. So, ingat lang din. Pero madali lang, hindi naman kayo binabantayan ng mga staff dyan sa agency na
habang nagsusulat kayo. Hindi naman gano'n. Pag nagbigay lang sila ng documents, aalis naman yan sila para mag-fill upan niyo, 'di ba? Gano'n lang naman kasimple. Kaya 'yun lang yung technique do'n. Tapos pag nakalusot na, nandito kayo sa work, di gamitin niyo yung left hand niyo. So gano'n lang kasimple. Marami talaga akong katrabaho na left-handed. So huwag kayong mag-alala. So pwede 'yon dito, diyan lang talaga sa Pilipinas. Okay? Next is yung sa lung scar. Okay? During medical, lalo na sa sa X-ray, bawal ho talaga. Hindi po talaga kayo nakakapag trabaho dito sa Taiwan kapag may mga scars kayo o may mga markings kayo during X-ray. Okay? Kasi kahit naman dito, ine-X-ray pa rin tayo. Pero pag nandito na kayo saka kayo nagka-scar ng ganun sa lungs, alam ko tinitreat lang 'yon. Okay, may treatment nun. Baka hindi kayo magtrabaho pagpahingahin kayo ng ilang months. Kasi may nabalitaan ako, 1 month na higit, pinagpahinga siya. Then after na ma-X-ray siya ulit, wala na. Okay? May mga ganong treatment naman kasi. Pero may depende. Mayroon naman kasing ibang company na kahit ongoing yung treatment mo, pinagtatrabaho ka pa rin naman nila. Kasi iba naman, yung mga Taiwanese naman, mababait naman sila. Okay? Nasa tamang pagkikipag-usap lang naman talaga yan. So, ayun. Pero pag dyan sa Pilipinas, pag may scar kayo, kasi may ako noon kasabayan dati nag-apply, nasa siya, sabay kami nagpa-medical and meron siyang scar sa lung. So, hindi na siya nakapag-proceed. Sayang. Pero ang sinabi ng doktor sa kanya, pwede daw yung sa Korea ang may, scar sa lungs. Pero nakausap ko yung katrabaho ko na nanggaling sa Korea, bawal daw yun. Napakahigpit daw ng Korea. Kaya hindi ko alam kung maniniwala tayo dun sa doktor na sinabi. Kasi syempre, may naka-experience na na galing Korea na nakatrabaho ko dito sa Taiwan. So, mahigpit daw talaga sa Korea. Ayaw nila ng may scar sa lungs. So, hindi ka makakapasa. So, hindi ko alam kung ano ba yung sinabi ng doktor. Syempre, tao lang din sila, nagkakamali lang din naman. So, di ba? So, wala na tayong magagawa natin. So, ang pinakalas natin pag-uusapan is yung almoranas. Ito, maraming tanong talaga doon. Kay almoranas. Una sa lahat, wala akong almoranas pero nakakuha lang ako ng information. May nakausap ako na nagka-almoranas. Hanggang ngayon naman may almoranas pa rin naman siya. So ngayon, naging open lang siya sa akin noon kasi nga hindi naman namin sinasadya yung topic na yon, pero niya lang kasi talaga, naisabi niya sa akin. So ngayon, pero nandito na siya sa Taiwan. So ibig sabihin, pwede po ang may almoranas. Okay? But kailangan po magaling na po yung almoranas nyo. Okay? Kasi meron naman kasi tagang almoranas na active pa siya, yung masakit. Okay? Meron din namang may almoranas na hindi na masakit. Kumbaga naghilom na, pero nandun pa rin yung almoranas. Para lang naman kasi yung sugat, di ba? Kapag yung sugat fresh pa, masakit. Di ba? Pero kapag once na gumaling na siya at may scars na, yung scars na lang nagpapaiwan pero hilom na siya, so parang ganon. Yun ang ibig ko sabihin. Kumbaga, may active tsaka non-active na yung almoranas. Kumbaga kasi parang yun parang namaga daw yun sa may bandang point. Kasi wala naman ako experience, sinabi niya lang. Pero nung tinanong naman daw siya nung during medical, kasi pinapatuwad, tinitingnan ko may almoranas. Tinanong naman daw siya kung masakit. Tsaka makikita na kasi ng doktor yan kung active pa yung almoranas niyo or hindi na, or healed na talaga siya. Okay? Doon nakakasagabal siya sa kapag once na nagdumi tayo. Pero kung hindi na siya masakit, di ba? Hindi naman na siya makakapa-apekto sa pagtatrabaho natin. So yun po ang purpose nun. Kasi makikita naman ng doktor yun Pero ang ginawa niya, Ang ginawa niya, yun, nagbigay siya ng tips sa akin na kapag once na daw, kasi nga nalaman niya nga nagbo-vlog din ako. Tinanong ko na rin kung ano ba yung ginawa niya para gumaling or naghilom yung almoranas niya. So ang ginawa niya daw before is every day, bago matulog, ang ginagawa niya, nilalagyan niya ng maligamgam na tubig yung langgana. Tapos umuupo siya doon hanggang sa mawala yung init, yung maligamgam na, maligamgam, medyo warm pala. Hindi, wag naman masyadong mainit kasi syempre mapapasok ka naman. Yung kaya ng skin mo, i-absorb yung init, okay? Parang ganun ang ginawa niya. Tapos nilagyan niya ata ng asin. Okay? Yung asin naman daw, hindi naman totally marami. Like, for example, sa isang planggana, mga isang dakot ng asin. Tapos tinunaw niya, then doon siya umupo. Tapos ginagawa niya daw yun araw-araw. Okay? Kasi nakakatulong naman talaga ang asin sa pagpapagaling ng sugat. Kasi before, nagkasugat ako sa kamay,
niligo ko lang siya ng dagat. Okay, sa dagat lang ako naligo. Eh, syempre yung dagat, maalat. Okay? Kasi umuwi ako ng probinsya noon. So, gumaling siya. Then, nung pagbalik ko ng Maynila, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko ng asin yung tubig, tapos ginanon-ganon ko yung sugat ko sa kamay. And then, ano lang, mabilis lang talaga siya natuyo at gumaling. So, ayun. Sana nakakuha kayo ng idea sa video na to. And don't forget to hit the subscribe, like na rin this video, and notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. So, ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.